announcement po natin. Yung po naka-schedule na Pasamba Men's Conference ay na-schedule po. Kasi si Pastor Joman po ay nagkala pastor, yung pa. Hindi makalakad. Gab. Kaya, ayun, binubuhat-buhat. Sabi ko, napakabata po pa Brad, nagkamana ka na. So, yan po yung mga bata-bata pa rin, pastor. So, pag-pray mo natin si Pastor Joman. Siya makalakad. Gusto na lumakad. Sabado, gusto na pumunta dito Teka lang, tumayo ka muna. So, yun po. At kasi nga po may tutukan na. Sabi nga yung pastor na may alanganin na paghahanda. So, ngayon din si Pastor Joel, si Magunde, medyo busy na rin sila. Sila naman ay mag-anniversary. Kaya medyo busy na po yung mga pastors natin. So yun po, magkikaya lang tayo mga men's na schedule. Kaya po ito matutuloy. Okay po, pag-pray natin. Pag-pray natin, March 6 sa Friday. This is our second amicable settlement sa ating shopping sa bahay-sambahan. At meron tayong mga inaalok o pinapresent. Nawa ay ma-compensate tayo ng maayos. Nasabi na sa akin yung guides kanina. Kukulang na yata ng mag-picture ko para makita. Hindi po kulang natin. Yan ba ito daw siya mapapakal yan? Kasi hindi naman masisira pag talaga mo yan. Pwede rin pakal muna yan. Pansamantala. Mahaba din yun. Ayun pa, kabila. Yan. Sige po. So, ayan po, mag-pray natin na sana makompensate po tayo maayos. Okay, sa linggo po ay March 8. Ito po ang ating first annual General Assembly. At mapa-approve natin yung ating mga ginawa. At yan na yung calendar of activities. At yung ating budgeting. At yung report ng mga different committees. At yung 3-year plan po natin na isasagawa. So, yun po yung halagang re-report natin sa first annual assembly po natin. So, yun po, March 6, March 8. And then, sa March 21, nakaschedule naman po ang National Adult Development Council Prayer Rally. So, dito rin po yan piniling gawin. At pag-usapan po namin yan ng kasama kung ang ating mga gagawin. At meron din ang March 31, ito naman ang ating lantern presentation. Pero na-assess po namin, may pasok pa pala ito. Teka lang, sabi na rin, Martes Santo may pasok pa. Kami rin may pasok pa. Kasi graduation namin 30. Graduation ng anak ko 31. Ayun na, pinagsabay-sabay na naman. Naisip ko namin na ito ay i-book. Ano yung napipili natin Thursday, umaga, hapon. Hapon, ang napipisil namin po ay Huwebes Santo. Hapon, kasi mga padugo, umaga yun Yung hapon, mga alauna, alas 2, alala, patapos na yun. Yun po yung Huwebes Santo. So, yun po ang ating mga ipafinalize natin yan sa linggo. Yung ating lantern presentation. So, yun po ang ating mga announcement. At tawagin na po natin ang ating tagapagulo. Thank you po, Pastor. So, take note po natin yung mga events po niya.
mga days po. And especially yung ating pong darating na second amicable settlement by Friday na po. So, pray po natin maligyo. Okay po, ngayon pong sandali ito naman ay binuksan po natin ang ating pulpito para po sa mga patotoo. Naman po yung mga bagay na inyo pong nais na ipagpasalamat sa Panginoon. Nais na ibahagi po sa amin ay inaanyayahan na po natin kayo na magbahagi ng inyong pong mga patotoo ngayong po gabi nito. Meron po tayo magpapatagal. Anyone po? Jeremy? Testimony. Let's go. Yun na, birthday ni Kuya Ramil Happy Santal pa. Napapanahon na naman, buti kami. Hindi masyado. Ang problema ko naman po ngayon ay hek-hek. Dahil nga mainit na po ang panahon po, pero salamat sa Panginoon dahil po patuloy na binibigyan po ng kalakasan po ng Panginoon, sustain ng kalakasan. Dahil nga po sa yung nagbabago yung panahon natin at saka sobrang alinsangan po ng panahon yung oras po ng kasagsagan ng init ay oras ng aking tulog. Kaya nagigising po ako ng alauna, alas 2 dahil sobrang init. Pero yun po, salamat po sa Panginoon sa patuloy na sustenance po sa kalakasan ng pangatawan, sa syempre po sa pag-iingat po sa pang-araw-araw po na buhay po ng ginawa po at binigay ng Panginoon sa amin. Sige po, DJ, ikaw na. Pabawi kami, wala ka ng Sunday. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa totoo lang, di ko alam paano ako susimulan yung testimony ko. Pero syempre, nauna sa lahat, gusto kong magpasalamat po sa Panginoon sa lahat po na biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Sa mga kalakasan na patuloy niyang pinag-provide sa talino, sa pag-aaral, ayun po, sa pag-iingat po sa pang-araw-araw na gawain, sa mga biyahe. Thankful po ako sa Panginoon. Sa patuloy niya rin po sa sustain po sa amin sa sa ang ministry. So yun, ano ba? Siguro sa taong ito, ano siya parang siguro yung taon na ito kung titimbangin ko sa mga nakaraang taon na dinaanan. Siguro ito yung pinamabigat niya. Ayun, baga, ngayong taon kasi sobrang ang daming opportunities, ang daming responsibility, ang daming mga bagay na ang gustong tuwing ng Panginoon sa akin. Mga pagtawag ng Panginoon na di ko alam na meron pala. So, ayun. Nagsimula yung taon. Maraming pagtawag ng Panginoon sa akin na pinag-prito pala din sa amin. Na kung palogan naman talaga yung bagay nito, siyempre, hindi naman ako bawabayan. So mga pagtawag niya po, sumunod ako sa Panginoon sa palogan. Pagka, kahit naman na gano'n, panatag ako kasi sumusunod ako sa amin. So yan, halimbawa sa mga nadagdag na mga kasabihan, nagtag ko lang sa Panginoon sa mga binigay ng karagdagan responsibility. Tulad nun sa sa church po natin, sa pag-i-edit po ng mga visuals po natin, po pinagiging po ako ng sa sa nagdadilip po ng choir. Yun po. Ginagawa ko rin po yun. Kasi nagpalaman talaga, pinag-perfect ko yun. Pagiging kapag kung tatuturo po ako ng choir,
pinag-pray ko sa Panginoon nung makasama ako ng oral ng BBSU po. Yun yung isa sa mga talagang pinag-pray. Pero syempre, pinag-pray ko siya kasi kung dadating yung point na magsasabay-sabay yung schedule ng practices ng moral at practices dito sa church. Magkakatamaan yung mga schedule yun. So yun, lagi ko lang pinag-pray yung time na yung bago ako sumali sa provision. Kasi nagkasagdamati nga sa point nakahiga lang ako. Tapos nag-chat lang sa kami, bigyan lang sa uy, ay sabi niya, uy, meron na kami uling issue kasi part siya ng mga diba, mag-isip-isip pa ng summa. So yun, yung time na yun, nag-chat niya naman kung ano yung mga sige, isa po ba? So yan, nag-renay ko, sinabray ko ng patuloy yung kumalokan yung mga sama. So yan, lumipas sa linggo, nagpapractice ako, ginagawa. Siyempre, baga, mahalo rin na yun. Hindi lang kasi basta-basta yun. So yan, so pag lumating yung presentation po natin, nakakalap ko sa mga mission na dalawa. So sa presentation po namin, makawit po ako ng distance as a PS ako po sa yan, natapos ko yung condition na yun, sabi po sa amin, i-email na lang daw po kami ng mga help po ng UBS kung nakapasok po kami para susunod na audition yung December na audition po ng UBS. So naganda lang ako po kami, lumipas na ng oras, 11, wala pa ako nakakita. Siguro, wala na sa akin. And then nakalipas na araw pag-isip ko, nakita ko meron ng chat yung BBS para sa akin sa inyo dito. Yun po, natanggap po ako ng presentation ko po. So, bali mag-take naman na po ako para po sa final audition ko. So, yun, doon pa lang, nakita ko na yung pagka malinaw na sa akin yung gusto ipagawa sa akin ng Panginoon. So, final audition, syempre, nag-pray ako ng ginagawa. Mamaya, masyado na ako nag-action sa sarili ko. Hindi ka daw nalito. Pero ayan, so tinuloy ko, tinumawag ko nila ako. Then, hindi ko na-expect na sa sobrang dami namin nag-take. Ngayon na po pala kami kukuha ng what-is mo. Pero nung nabigay na po yung announce ko po sa mga panses ko, pakasama po ako sa final. Dahil nasama po ako sa apat po na nakapasok po, please God, please God. Yun po sa sagot niya po sa akin kayo, alam ko, hindi niya po i-aalaw yun kung hindi naman niya alaw ka. Hindi niya i-aalaw yun kung hindi naman niya ako. Baka, inalaw niya ako pero papayaran ako, hindi naman yung gano'n. Inalaw niya kasi sustain na. Baga, tinawag niya ako para sa gano'n. Salamat ko sa Panginoon kasi napangalan ko. Yun, pag may gano'n, siyempre, pag-meeting ko ako sa music team ko, kay Jerry ko sa habang po sa yun nga po sa talagayan po ng schedule ko. So, explain ko naman po sa pagsama ko sa kayo dahil naging malinaw po po sa pag-isa lang po yung para at least pag nagagawa ko yung pagtawag ng Panginoon sa akin sa pambali at the same time yung gusto ko po dito sa church. So, po, kasama po ako sa Panginoon sa lahat ng things ang bagong responsibility sa Panginoon. Kasama din po ako sa patuloy na pagbibigay sa akin ng talento at this year. Naman percent, ano pa kaya pa Ngayon second joke lang. Ngayon second kaya kasi po, parang
miss ko. Kung gano'n yung nangyari ko sa may purpose naman niya ang nangyari. So, ibig sa mag-alala, tiwala ko. Mas mauna yung pagtitiwala sa Panginoon dito sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo na makontrolan. Yeah. So yun po, sa mga biyaya ko po yun, sobrang nagtutulong sa Panginoon. Sa dahil ako po, sobrang ko po sa kasalamatan mo. Kasi prayer niya rin sa akin pag-iipon. Dahil nag-iipon po ako sa Panginoon. Mag-iipon ako po. So, cellphone para magamit ko dito sa pag-aaral. Kasi yung luma ko po, kailangan bumibigay na. Hindi nila na wala na po ako mag-aaral. So, yun, pinag-pray ko sa Panginoon na tulungan na ako sa process na mag-aaral. Bagaman, maraming lesson tinuturo sa akin sa Panginoon sa buong pag-iipon. Kasi dumating ako sa point na na nakakalimutan ko na mag-type kasi nag-aalala ka kasi ano ba yung pera na ba sigurado ako mag-update dumadating yung patagal pero gaya na lang sabi ko sinabi sa kahit ka bang nag-aalala yung bagay na pa na yun important so yun sabi nga, mas mauna yung pagtitiwala mo kasi sa pag-aaral. Kasi lahat naman ng bagay na yun, hawakan naman nila yun. Pag-provide niya yung lahat ng pangangailangan. So, salamat sa Panginoon sa lesson niya. At, ayun, noong linggo lang, sagot yung prayer ko. At nakabili na po ako ng cellphone. Ayun, nagagamit ko na po siya ngayon. So, yun po. Sorry ko po pasalamatan sa patuloy niyo pong pag-ingat at provide niyo po sa aking pamilya, sa mga araw po namin sa ministry school. Salamat po sa Panginoon. Dahil never po siyang nagkulang, laging sapat at sobra po yung provision. Yun po. Maraming salamat. Magandang dito. Thank you, DJ. Talagang press na press. Sana ako, marunong mag-ipon. So, yun, biyaya po yun ng Panginoon. Salamat po DJ for giving your testimony sa lahat ng mag-iingat ng Panginoon. Baka meron pa pong nais na magbahagi ng kanilang pagkakao. Kahit isang na lang po. Papaala yung speaker na naman natin. Natawag ako ulit. Dibe? Mga nang-miss natin. Sa dibe naman nung last Sunday show. So ikaw naman eh. Balik na. Ay, na. May mga everyday blessings natin. Ako nga, yun. Nagpapasalamat ko sa Panginoon. Yun na yung kalakasan na yung masama yung pakiramdam. Talagang binibigay ng Panginoon. Let's go! O sige, si Ate Reda na lang.
sa pagbibigay mo ng safety sa ating pamilya, financial needs, na nagagamit po namin. At salamat po sa ibibigay sa ating Panginoon. Salamat po. Yun lang po. Amen. Purihin po, Panginoon. Sabi naman tunay po na napakamabiyaya po ng ating Panginoon. Bagaman dumataan tayo sa mga pagsubok, mga nakarasakit sa atin, sa mga pamilya natin, ay patuloy na nag-iingat naman po at nagpapagaling ng ating Panginoon. Sige po, tayo po lahat, kaya tumayo na po para po sa ating pong pagsusunod. Dito na natin. Ang ay papurihan ang Espiritu
Amen. Tuloy po ang Panginoon sa awing po na yan. Kaya naman po ay hanaran po natin ang ating mga puso para po sa pag-aaral ay pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Balik po natin ang ating pastor Tuloy, pastor Tuloy. Amen. Salamat po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? Dahil din sa mga pamagilan natin na nakatunghay sa live stream. Pagpalain kayo ng Panginoon. Short testimony. Papasalamat din ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ng patuloy na kalakasan. Sa dami ng pinakaharap po. Nag-pray natin ang bawat isa. So we need to be strong. We need to be, what do you call this, matapat sa Panginoon lalo sa panahon ganito. Because some people now are looking only for conveniency. So pag-pray natin, ang puso natin ay bigyan patuloy ng pagbigagan ng Panginoon, katapatan, whatever it takes, maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Amen. Mapunta po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Santiago. Santiago, Kabanatang 5, talatang 13 hanggang 16. Book of James, chapter 5, verse 13 to 16. Leonard, ako muna. Dahil sa Leonard. Siya po yung naka-schedule na yun. Usog-usog kasi yan. Pagka nawating ako, umuusog yan eh. No? Usog sila ng isang linggo. Okay, pakitayo po tayo lahat mga kapatid. Basahin natin ang verse 13. James chapter 5, verse 13. Santiago po. Yan. Ito po ang sabi. Nagbabata baga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahirap nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Verse 5. At ang panalangin ng may pananampalataya ay magligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Mga pahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo'y magsigari. Malaki ang nagagawa ng maninas na panalangin ng taong matuwid. Ano po yung manalangin? Panginoon, salamat po sa gabi ito. Patuloy po kami samahan sa pulong panalangin namin na ito. Tuloy niyo po kami dalangin. Salamat sa lahat ng aking mga kapatid na inako mo sa pagkakami niniwala na ang pananalangin sa iyo, Panginoon, ang isang patuloy na inatitibay namin, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy kang maguna sa gawain ito hanggang sa matapos po kami. Ikaw ang isang silbing guro namin, Panginoon.
Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo magsipo. Si Santiago po ay kapatid ng Panginoon sa Kristo. At siya ang namumuno o isa sa leader ng Jerusalem Church. Siguro masarap kausap to. Kasi ano siya? Diretso. Saka practical. Hindi siya yung paligod-ligod. Ikaw sabi niya, di ba? Biliso. Nagpapalabagang sino sa inyo? Siya ay malalaki. Tingnan nyo, paano siya sa buwan. Ganun lang siya mag-advise. Natutuwa ang sino na? O hindi, awitin niya mga pagpupuri. Diba? Napakasimple niya mag-advise. Nalulungkot ka. Kasi hindi sa sarili mo. Ganun lang naman po yan. Okay, mga salitang ito ay salita ni Apostol Santiago sa mga Kristiyano na pilingkod at naging namin sa pagdating ng Panginoon. Kanyang pinalalakas ang kanyang loob. Practical siya mag-advise. Nalubusin ang pagtiis ng mga kahirapan. Dahil sa pagdating ng araw ay tulad sila ng isang magsasaka na malapit na umani. So, mga kapatid na ito ay pinalalakas na ito ni Apostol Santiago. Wala naman kasing magaan sa gawain. Lahat yan di kami kata. Lahat yan naman kailangan ng panahon. Lahat yan kailangan mo bigyan ng oras. Pero ito ka naman nagiging masaya. Kasi, pag wala kang gagawin, boring, no? Tama ba, di ba? Ganun naman. Pag wala kang gagawin, boring. O marami gawin ka, hindi mag-prayer meeting ka. Tama ba? Manalangin ka sa Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Kapag ka may ginagawa ka, yan, nagiging productive tayo. Ganun po yan. Sabi niya sa Santiago 5:7, magtiis na kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa kakapin ang ulang maaga at huli. Kung ikaw ay isang Kristiyano at sagahan ng pagpatuloy, sa araw talagang aani ka. Kahit naman sino, kung di ka gagalaw, wala ka aanin. Ay tinutunan ng Bible, maging masipag ka. As simple as that. Kahit sa isang taong masipag sa bahay, ang dami niya nagagawa. Binilikan din sila ni Apostol Santiago na ingatan ng kanilang pagtuko upang huwag mahatulan ng iba. Dahil kung baka ngayon, makakatulad tayo, din tayo ng Panginoon. Sabi ng Pilipin, Santiago 5:9, huwag kayong mag-upasala. Medyo malalim ang salita, upasala. Sabi sa English, this is grudge, murmuring, complaining against one another. Pagka naging ganun tayo, ay hindi tayo talaga. Mga kapatid, dapat sa isa't isa, huwag kayo makapagpasalan sa isa't isa upang huwag kayo makatulad. Dahil ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga punto. Ibinilin din ni Santiago na huwag manunumpa o mangangako ang hindi tinutupan. Gamit pa mga bagay na gawa ng Diyos. That means, do not swear. If you will not, huwag ka lang mangako kung hindi mo rin na tutupad. Pag nanako ka sa Panginoon, dapat mo tutupad kasi hindi na nanapiro sa Panginoon. Sabi pa rito, kaya maging matibay sa paninindigan. Maraming na po ang wala na sa paninindigan. Ang sabi dito, ang oo ay maging oo. At ang hindi ay
kailangan mo magpakilala na. Mahirap yung ganun eh. Sa panahon ngayon, kailangan, sabi ng Bible, ang oo maging oo, at ang hindi ay maging hindi. Be true to what you promise. And when you are true to what you are promised, if you are promising, you will be blessed. No. Kaya naging binigyang diin ang pananalangin na ito ang susi at paraan upang makapagpatuloy sa paglilingkod ng maayos, may kalakasan, matibay, may pagkakaisa. So, narito po ang turo ni Apostol Santiago sa mga bagay na nagagawa naman ng panalangin. Una po sa lahat, when you pray, may resulta. Kasi communication yan. Nakikipag-usap ka. Kahit man sa simpleng pakipag-usap mo sa iyo, kapatid, sa iyo pinagtitiwala ang kapatiran, sa kaibigan, pag nag-share ka, may nangyayari. Ano ba nangyayari? Kapag ikaw'y nananalangin, pinaghagaan ito ang mabigat, ang hirap ng loob at pasaning nararamdaman. Yan pala ang naging resulta. Pinaghagaan nito ang hirap ng loob at pasaning nararamdaman. Simple naman ito sa Santiago, sabi niya. Sa Santiago 5:13, nagbabata. Ang lahat niya naman ang salita, nagbabata. Sabi niya, kapampangan, bumata. Bumata. Hindi ko kaya. Ayaw ko maghirap. Ayaw kong nagpapasal. Wala mga tawag ganyan ngayon. So, ano ba ibig sabihin nito? Ikaw ba ay nagbabata o what do you mean is, are you afflicted? Are you ill-treated? Are you suffering? O, ito ang bayan ni Pablo. Nagbabata baga ang sino man sa inyo? Sarap sinabi niya. Siya ay nanalangin. Dalawang word lang ang counsel dito sa Santiago. Did you feel mistreated? Did you feel ill-treated? Did you feel suffering? Did you feel afflicted? Pray. Just pray. Kami mga pastors, meron din kami, siyempre, nararamdaman, dami, what we see, siyempre, magre-react ka din, though you are not saying anything, there is something na napipil mo rin. You are sometimes disappointed. You are sometimes discouraged. You are sometimes being hurt. We just pray. Yun lang. Nalalangin lang ako. And sometimes we talk to our wives. Minsan ako naglalabas ng minsan kaunsan ko yung asawa ko eh. Siyempre, ka-counsel. Pero po talaga, siyempre mag-asawa kayo. Pagka nadadaw yung isa, i-encourage naman yung isa. Kaya piyaya din po yung mga asawa. No? Sila kasi yung nag-encourage. So, when you tell something, when you talk to God, when you pray, when you communicate, alam niyo ba kalakasan ng Kristyano? Tandaan ito, communication. Yun yung lakas natin. Communication, being together. That's it. Yun ang sikreto. Always communicate to each other. Yun ang sikreto ng church. Kapag lagi tayo communicate, pag lagi tayo nagkakaisa, pag lagi tayo nagsasama, nandoon ang lakas. Because we talk to each other. The same way we talk to God. When we talk to God, we are being encouraged. Tinutulungan tayo ng Diyos. At sabi ng Mateo chapter 11 verse 28, "Magsipalito kayo sa akin." Sabi ng Panginoon niya na, "Kayong lahat na nakakaagal at na mabibigyan ng lubha at kayo aking magpapahingan."
by means of the Holy Spirit. When you speak to God, God will move through the Holy Spirit. Okay, yun po ang mga bagay na nagagawa ng panalangin, pinaghakaan ito ang hirap ng loob at masaming nararamdaman. Number 2, dinadala tayo sa mas malapit na ugnayan sa Diyos. When you talk always to someone, you are getting closer. So always talk to your husband, always talk to your daughter, to your sons, so that you are getting being closer. Sabi ko sa inyo, communication ang sikreto eh. Pag lagi kayo nag-usap, nagiging close tayo sa kanila. Ganun din sa Diyos. When you always pray, you are getting closer to God. Sabi nga, yan ang sikreto ng mga kuya ng Kristiyano. Bakit? Ang takal nila manalangin. No? So, sanayin na natin pahabain ang ating pakikipag-usap sa Panginoon. Sa devotion. Nagandang mga devotion, talk to God. This is devotion. When you read a chapter, nagbabasa ka lang. And there's such a time, sa pagbabasa mo, tinuturuan ka ng Diyos, ano bang matututunan dyan? Ano bang dapat iwasan dyan? Ano bang tinuturo sa iyo ng Diyos dyan? Habang ikaw ay nagde-devotion, nag-pray ka na rin. And that's it, humahaba ang paragraph. Anong sabi niya sa John 5:13? Natutuwa ang sinuman. Kaya tanong niya ito eh. Ako, natutuwa ka. Natutuwa ka, ano gagawin mo? Ito sabi niya, awitin niya ang mga pagpupuli. Di ba, pag masaya ka ng kanta, bakit? Magaan ang loob mo. Ephesians 5:19. Kayo ay mga usapan ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awit, ng tungkol sa Espiritu, ng aawitan, ng magpupuri sa inyong puso sa Panginoon. You will feel like this when you always talk to God. So, pangalawa po, dinadala tayo sa mas malapit na ugnayan sa Diyos. Number 3, nagagawa ng panalangin, pinatitibay nito ang ugnayan ng pagkakapalitan. Sabi niya sa Santiago 5:14. Magtanong na naman sa Santiago, may sakit ba ka ang sinuman sa inyo? O ito naman ang payo niya. Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia. Ano yung gusto niya mangyari? Fellowship. Gusto niya na yung tao na yan mapasaya, mabigyan ng encouragement, dalawin, dalhan ng kung ano para maging masaya siya, ipadalangin siya, ano po. Sabi pa dito, mahirap siya na langis. You know what they mean by that? Mahirap siya ng langis. That is tulog. That is medicine. That is something na makakatulong sa kanya. Nako. So, yun po, yun yung kung bakit tayo pag dumadalaw, may dala. Bakit? Makakagalan ko ng loob sa ano yun, magiging masaya po sila doon, naalala po natin sila, yun po yung pinahirap ng langis. Tawag po po. So that is a help. Help po yun. Sa kahit sa anong paraan, napasaya po yung tao. Hindi man yun ang kasagutan sa kanyang kalagayan, hindi man yun ang makakagaling, pero nakakakaan ng kanyang loob at nakakalpas ng kanyang loob. Kaya sabi, pinatitibay nito ang ugnayan sa pagkakapatiran. Number 4, gagawa ng panalangin, nagdudulot ito ang kagalitan mula sa Diyos.
miss you. Because God is talking to you. Santiago 5:15, at ang panalangin ng pananampalataya ay nagliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipinagtatawad sa Kanya. You know what? Nakaligtas ako. It is not directly the prayer of Lord, patawarin mo po ako, linisin mo po ako, tinatanggap kita sa aking puso. I don't pray that. Hindi kayo pwede to pray yun. Pero kung naman yan ang mangyayari. Ito naman nangyayari. When we go to the hospital, we visit the person with illness. Nag-pray lang yung kasama mo. Habang pinag-pray niya yung may sakit, the Holy Spirit comes to me. Hindi sa yung pinag-pray. Pero bakit nadamay ako? That's the time I receive the Holy Spirit. Yung pagsisisi, nandun na yun, sinakikinig ka. Yung pagpipika mo at pagdaling sa mga sala mo, nandun na yun eh. You're just waiting for God to move. Ready ka na? Ready na yung sarili mo? Nakikinig ka na? Nandun ka na? Until such a time, God talk to me. It is true prayer of a person who prays for another person. He is not praying for me. He is not praying for my salvation. He is just praying for that my sakit. Pero bakit ako yung kasi? Yun yung ginagawa ng Diyos. When someone prays, God is hindi rin tayo sa kausap mo kung di pa dito sa mga kapatid. At doon sa mga nakakali. Sa prayer na yan, ang iba na ligtas. Pag-pray ka ng tao, pag-pray ka ng sakit, kapag-iligin siya ng Panginoon, and the Holy Spirit is moving. That's it. Wala ko kasi. Nagdudulot ito ng kagalingan mula sa Diyos. Gumaling ang kaluluwa ko. Gumaling ang pagiging makasalanan ko. Pati yung may sakit. Kasi hindi talaga. And number 5. Nagawa ng panalangin, hinihilom nito ang ating mga hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. When we pray to each other, it heals us. Pagkaramdam natin, yung daramhati natin, itiyam natin, kaya nga, tinuturo tayo, mahalin mo ang iyong kaaman, mahalin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong neighbor na hate mo. When you start to pray for them, the healing starts from you. Hindi start na po yun. Ano po sabi na Santiago? Mga pahayagan na kayo sa isa't isa. Kita nyo? Mga nakapamagkita pala tayong lahat. Ano sabi? Ulitin ko mga pahayagan na kayo sa isa't isa. Sorry, AJ nagsismis kita kanina eh. Bakit nagsismis mo? Sabi ko, napakagwapo mo, sinismis kita. Di ba? So, that's it. Ang ibig sabihin nun, you have the communication. In your communication, nasasabi mo yung mga nasa loob mo. Nakakahingi ka ng sorry, nakakahingi ka ng tama. At sa time na nag-heal na kayong dalawa. Communication ko rin. Ano pa rin yung communication? Mga pahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Word for word din. Malaki ang nagagawa ng maligas na panalangin ng isang tao na tuloy. So that's it po. Kung tayo po'y nanalangin, mayroong bagay na mga nangyayari po. Hindi po yan nasasayang. When you pray, tumagal na ng loob mo, nalalapit tayo sa Diyos, nagpapatibay ng ugnayan,
nagdudulot ng kagalingan at hinihilo ang mga lidwaan. So, dyan pala nagsisimula ang strike. In prayer. Mayroon po tayo lahat na pagkilangin. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito. Nakapalakas ng loob namin. Isa lang pala ang susi na kalakasan ang lagi makapag-usap sa iyo, Panginoon. Lagi makapag-usap sa aming mga kapatid. Makapag-usap kami, mga bagay mo mabuti, ang mga salita, at mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Ito pala ay nakabubuti sa aming kalusugan, hindi lang pang-pisikal, kundi na aming mga kaluluwa. Salamat po sa luwing ito, sabayan po kami at samahan sa aming pong mga ipapalalaman. Binabalik po namin siya lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakula po tayo sa ating mga pananalangin. Kaya Jen. Salamat po, Pastor, for reminders. Mga bagay na nagagawa ko ng mga natin. It's really true na napaka-powerful po when we pray to the Lord. Sige po. Ngayon po ay partners po tayo. Kung hindi po kami nakakamali. So, pili lang po tayo ng ating mga partners para po sa ating prayer. So, mag-play natin ang kung lang ngayon. Ay panalangin po natin ang isa. Salamat po.
Dala po tayo. Apat po tayo ng kamay. Yung po, may tuhod ay yung po. At yung nahirapan naman po ay tayo po yung sa Panginoon. Maraming banal ng Diyos at kakilala ng mga sinasagalan ng pangalan ng Diyos. Ginagawa po namin ang aming sarili. Pinupuin ko namin ang bigay ng aming mga pagsusulo. O Diyos, ginagalain namin sa iyo. Ikabot sa kanyang sa kuwain. Pangalaman naman po kaya na magpapatuloy kami po. So ito kami nagtitiwala. Pagpatuloy namin ang gawain sa mga pamagaling ng Panginoon. Pagpatuloy kami ng bukid sa ito. Ang pinalaga po para sa aming buhay. Sama-sama po kami na nalangin. Gawin siya po ni Diyos po. Sa iyo namin pinagtitiwala ng aming Panginoon. Dahil ang Panginoon, patuloy kang mauna sa puso ng mga taong may-ari nito. Tuloy na maging malambot at nakalambot ng Panginoon. Kailangan namin na compensate mo ng maayos ang pangangailangan mo sa ayos ng panibagong gawain. Salamat po sa biyaya. Salamat po Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kasalukuyan. Para lang po Panginoon. At mula doon sa makapag-iingat sa atin, mula sa pagkakisot, ingatan tayo ng Diyos, paliwanagin ang kanyang mukha sa pagsasabi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Lahat ay nagsabi na, Amen. Palakpakan mo lang ng Panginoon. Bless you all. Ano po, patuloy lang tayo. Sa Sabado po, anong oras sa visitation dito sito? Alas 3. So lahat na gusto mag-join. Join the service po sa ating mission ng visitation. Babalik